Ito ang wow trending informant na kumuha ng picture di umano sa kondominium ni Maria ay hinahunting na, kaya payo ng mga naniniwala kay ex-PDEA Agent Jonathan Morales na iwasan niya na makipag-usap o makipagsundo sa sino man na may kakampi sa administrasyong Marcos. Sample, kapag may mag-offer daw sa kanya ng suhol para tumahimik o wag nang magsalita sa issue, na siya ang kumuha ng litrato sa kumakalat ngayon na balita na ang presidente ng Pilipinas ay isang bangag dahil nga sa nag-leak na pre-operation report ng PDEA na hindi natuloy dahil pinigilan daw ng mga demonyong politiko sa Pilipinas. Noong taong 2012, dalawa sa mga kasambahay ni Maricel Soriano ang nagreklamo ng pambubugbog ni Maria. Tinadyakan at tinakot pa daw sila na papatayin. Hindi rin sila pinapasahod, at ito din ang taon na ito na nakalagay sa pre-operation report na inilabas ni Maharlika. Kaya duda ang mga netizen na hindi kaya isa sa mga dalawang kasambahay ni Maricel Soriano ang nagsumbong sa PDEA at ipinakita ang mga pictures na sumisinghot di umano ng polboron si Presidente Bongbong Marcos at si Maricel Soriano. Hindi naman sinabi ni Morales kahit na konting hint, maingat ito sa kanyang mga sagot sa mga tanong sa kanya sa mga interview. Ayon pa nga ni Captain Dado na no need to worry kay ex-PDEA Agent Jonathan Morales, marunong siya. Dagdag pa ni Captain Dado na dating PMA years na madami siyang kilalang nasa PMA na mga loko-loko, kaya payo din niya kay Senador Bato de la Rosa sa Senate hearing bukas na sana ay gumitna lang siya sa issue at huwag kampihan ng mga kabaro. At ito naman ang reaksyon ng mga netizen, si Maricel ang magiging tunay na bayani ng bayan pag sinabi niya ang totoo sa Senado. I hope marami pong kagaya mo po, kasi sa aming mga Muslim di na talaga katanggap-tanggap yung ginawa ni PBBM. Buwis buhay talaga si Miss Maharlika at si Agent Jojo Morales. Bihira ang taong may pagmamahal sa bayan. Super Inday, go go go, huwag kang matakot at isiwalat ang katotohanan, mamahalin ka namin. Dapat maisip ni Maricel Soriano na siya ay maging hero kung makipag-cooperate siya sa Senate hearing para mapatunayan kung si Presidente Bongbong Marcos ay naging guilty sa drug issue. Marcos resign, Marcos exit. Morales doon sa fight niya, back in Noy time, di ba? In-interview siya ng media tungkol dito sa katiwalian sa PDEA o yung mga nire-raise ng issue nga sa pamunuan ng PDEA noon pa. So, in-interview naman siya ng mga journalist, pero bakit ngayon walang gustong mag-interview sa kanya? Although ang SMNI na-interview siya at dito nagpa-interview siya sa atin unang-una, di ba? So, malinaw na it's either takot itong mga mainstream media kay Marcos Jr. o kay Lisa, o nasungal-ngalan na yung mga bunganga nila ng payola. So, ngayon, ang topic natin today is, dahil parating na ang 2 days na lang, ano? Mga palaga, 2 days na lang ay magkakaroon na ng Senate hearing. Muli, pangalawa, dito sa PDEA leaks na kung saan nasasangkot nga si Marcos Jr. sa pagtira ng pulburo noong March 11. At sa inyong kaalaman, ito, breaking news pa rin, na planong, ayon sa ating informer o PA, Poting Ahas sa PDEA at sa PNP at sa AFP, para malito sila. Litong-lito na mga jotang genimes, di ba? Sa gobyerno, yung ating mga PA dyan, sa bawat sulok ng ahensya ng gobyerno, ay plano daw, mga kababayan, na wag na hindi o ibo-boycott ni Lazo, okay, PDEA Chief Lazo, etong hearing dahil talagang nakita ng taong bayan kung gaano siya nagmukhang syunga doon na nagdala ng testigo na walang alam. At also kinakabahan sila sa ating in-expose din. Actually, isusulatan ko ang Senate. Okay, susulatan natin ng Senate na isama nila ang investigasyon, ang Committee on Public Order under kay Senator Bato, na isama niya sa investigation yung questionabling 2 passport na ginagamit ni Emiterio
Bitong o Ramil Bitong. Alright? Dalawa kasi yung pangalan niya. Okay. Alright. So ngayon, mga palangga, so yan ang gagawin, ang ano natin, okay? Alright. So ngayon, yan ang isa sa mga dapat, okay, dapat na gawin ng committee o committee sa May 7. Kasi mga kababayan, okay, itong si Bitong nga, may sumulat kasi sa atin, okay? May sumulat sa atin itong si Ramil o Emeterio Bitong, mga kababayan, ay talaga namang lumabag sa batas na ito ay may criminal offense kung talagang ipapatupad lang. Kaya dapat maimbestigahan kasi nung March 4, 2024, bago tayo nag-expose dito tungkol sa pagbangag-bangag ni Marcos Jr. noong March 11, 2012, ay may nagsuplong na pala sa PDEA pero ayaw pansinin ni Lasso dahil ang pakiramdam ni Lasso ay pag-aari niya ang PDEA at above the law, pareho sila ng amo niyang bangag na si Marcos Jr. So dito sa ano na to mga palangga, sa information na ito, na gumagamit nga ng fake births, gumamit, ang istorya pala nito ni Bitong, okay? Tandaan nyo, si Bitong at si Lasso ay taga-takip ni Marcos Jr. sa kanyang pagpupulburon. Okay? Taga-takip at cover up, kumbaga. At ang isa pang kasabwat nila, ayon sa ating puting ahas, mga palangga, itong Colonel Magno na nasa likod ni Lazo noong time ng hearing na ito. At kasama din ito sa kanilang smuggling activities. Diyan, kung, ang dami, grabe. So balikan natin para maunawaan ninyo at shout out natin dito sa Committee on Public Order, kasama na yung mga senador na hindi umattend nung last hearing dahil sila ay umiiwas na ma-associate dito sa issue na ito dahil ayaw nila, natatakot sila kay Marcos Jr. baka hindi itaas ang kanilang mga kamay sa 2025 election. So lingid sa kalaman ng ating bayan, mga palangga, gumamit pala ng fake birth certificate sa PMA noong pumasok itong si Ramil Bitong na naging AFP, naging general, mga palangga. So imagine mo, gumamit siya ng fake birth certificate sa PMA. Okay? Pero ang nakalagay sa kanyang birth certificate nung ipinanganak siya ay Emeterio Bitong. Okay? Emeterio. Pati sa Civil Service Commission, sa record niya, siya ay Ramil. Okay? Gamit niya, alam niyo, yung ginagamit niya yung ibang identity. Alright? So, kaya ito daw, mga palangga, ang isa sa kadahilanan na na-disapprove yung kanyang attestation or yung kanyang appointment na gusto siyang ilagay ni Lazo as what? As Director 3. Di ba? Dahil nga dito sa mga issue na ito. Pero dahil talagang likas na mangbabali ng batas itong si Lazo, wala silang pakialam sa Civil Service Commission. Kaya naman itong si Bitong patuloy na gumagamit ng 2 pasaporte. At kahit na ito ay labag sa batas, sinusuportahan ni Marcos Jr. at itong ni Lasso. Imagine nyo, mga palangga. Kaya dapat ipatawag itong Bureau of Immigration. Ipacheck lahat ito. Isusulat ko to. Susulatan ko kayo, ha? Kailangan pag-usapan nyo ito sa May 7. So, sangkot dito ang Bureau of Immigration. Bakit pinapayagan nila na itong mga inupo ni Marcos Jr., okay, at ni Lazo ay 2 pasaporte. Gagamit ka lang naman ng 2 passport unless kung dual citizen ka, you have US passport or Japanese passport at meron kang Filipino passport. Pero sa case nitong ni Bitong ay Filipino lang ang kanyang citizenship. Pero bakit 2 yung kanyang passport? Ano ang kriminal na activity niya sa labas ng bansa? Kasi napag-alaman natin, mga kababayan, ay nagsubmit pala siya noong 1999 ng affidavit, okay, sa sa DFA na kung saan yung kanyang passport, okay, yung kanyang passport na Emeterio Bitong,
Alright? Emeterio Bitong at Ramil Bitong, sinabi niya na ay iisang tao lamang. So, definitely, during that time, 1999, kung nag-submit ka na mamili ka kung Emeterio ang gusto mo o kung Ramil ang gusto mo, so na-approve naman. The problem is, gumagamit pa rin siya ng dalawang pasaporte. Pag lumalabas siya at makikita sa record sa immigration, as early o as late as 2006, di ba, 1999, sinabi niya na ang Ramil at ang Emeterio ay iisa lamang na katauhan. Pero in 2006, ayon sa ating PA, ay mayroong record sa immigration na dalawang pasaporte ay ginagamit nitong taong ito. So, ang ibig sabihin, lumalabag siya sa batas. Ano ang issue niya? Ano ang purpose niya? Bakit dalawang passport kapag nagta-travel siya abroad at hindi pa niya dinideclare na siya ay, ito, lalo na ngayon, ito, hindi dinideclare na siya ay taga-PDEA. So, bakit hindi dinideclare? Kasi nga, ang nakikita natin, dahil hindi siya nakapasa o na-disapprove yung kanyang appointment ng civil service. So para safe, isa yun sa mga dahilan. Kaya hindi yan dinideclare. Alright? Kasi bakit natin ito pinag-uusapan? Eh di ba kina-question nila si Morales na kaya siya daw ito i-dismiss? Di ba sinisira nila, kina-character assassinate nila si Morales? Pero ito palang si Bitong ay disapprove ang appointment pero pinoprotektahan ni Lazo. Bakit itong Lazo na to, kung napanood yung hearing nung April 30, ay grabe ang pagtira kay Morales. Yun nga, sinisira na ito, nilabas pa niya yung personal data sheet. Pero ito palang kasabwat niya. Okay? Itong kasabwat niyang si Bitong ay naglumabag sa batas sa paggamit ng dalawang passport. So see that? So mga kababayan, kailangan ninyong malaman yan at mukhang hindi a-attend itong si Lazo. Dahil yan ang kanilang sikretong yung strategy nila Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Pero, mga kababayan, based nga dun sa report na natanggap natin na si Maricel Soriano ay a-attend. Alright? A-attend sa May 7. Ngayon na in-expect natin. Alam mo, I realize na overnight, pero ako naman, hindi ko naman binash si Maricel Soriano. Ang sinasabi ko lang, wag niyo ako materi-teri. Kasi nung nilabas ko itong dokumento na ito, kung kayo ay nakatutok sa akin, di ba hindi ko siya pinangalanan? It just so happened kasi na nandoon siya sa sa authority to operate, saka sa pre-op. So napakasakit sa akin yon na madamay siya dito pero wala tayong magawa. Kasi you know what? Nung ako'y bata pa, pinapanood ko yan, yung Super Inday and the Golden Bibe. Okay, so I realized, sabi ko, pwede maging hero si Maricel Soriano. Right? Mag-a-agree kayo, mga palangga. Pwede siya maging hero kasi, alam mo yun, sana siya na yung susunod na Super Inday o superhero. At sana magkaroon siya ng tapang. Okay? Magkaroon siya ng tapang, courage, at yung selflessness na ipakita niya sa taong bayan na maging superhero siya talaga at panindigan niya yung kanyang pelikula na Super Inday and the Golden Bibe. Pero dapat ngayon, Super Inday and the And the Pulburon Boy. Di ba? Super Inday and the Pulburon Boy. Kaya wag natin siya i-bash. Wag natin i-bash si Maricel Soriano. You know why? Siya ay biktima eh. Biktima. Actually, bago pa ito lumabas, mayroon akong vlog last year. Nung nagsimula akong criticize sa gobyernong ito, na may nakarating sa atin na sinira din ng yung kinabukasan ni Maricel Soriano nung kanyang ex na kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Botlog. Martin Botlog. Dahil nga, ayon sa ating source, ito talagang pamilya ni Lisa ang nag-introduce. Okay? Itong si Marcos Jr. actually, si Marcos Jr. at ang mga grupo niya na ang nag-introduce dito kay Maricel sa Pulburon. So again, Maricel Soriano is a victim. Okay? Siya ay biktima. Pero
Pero sabi ko nga, kung siya ay magsabi lamang ng katotohanan na nakita niya, kasi sana yakapin niya itong, I mean, you know, tanggapin niya kasi hindi na siya, no way out na ito eh. Gawin niya na lang itong pangyayaring ito na maging tularan siya ng sambayan ng Pilipino, ng mga bata, na mag-stand up siya, mag-speak up siya for what is right para sa kapakanan ng karamihan. Kasi lahat naman tayo may challenge sa buhay eh. Kasi pinanood ko, bago tayo mag-vlog, pinanood ko yung kanyang interview dito kay Astar Amoyo. Alam mo, you know, I'm very emotional na galing siya sa mahirap na pamilya, particularly yung sinabi niya na doon sa interview na na may panahon na nagdadasal siya, sabi niya, Lord, tulungan niyo naman po kami, wala po kaming makain. Kasi naranasan ko rin sa buhay ko eh, na yung gigising ka, wala kang breakfast, di ba? Social, breakfast, wala kang almusal, sa tanghilian, wala ka. So, napaka-humble pala ng pinagdaanan niyang buhay. Yun nga lang, you know, dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa bagay na naging mahina siya. So instead of, ako naman, di ko naman binash si Maricel, di ba? Sabi ko naman, ayoko nga siyang pangalanan, pero I'm praying na sana sa kanyang sa pagdinig sa May 7, ay maning ibabaw sa kanya yung paano niya itong negative na nangyari sa buhay niya. Of course, may mga nagbabasa kanya, gawin niyang positive. So magkaroon siya ng impact sa taong bayan. Magiging super inday siya sa ating society. We gonna embrace her. Yayakapin natin siya. And definitely, kapag siya ay talagang inilatag niya sa taong bayan kung ano ang naganap o matatandaan niya ang mga pangyayaring yun, my God, lalo siyang sikat na siya eh. Bumagsak lang siya dahil may nag-introduce sa kanya ng pinagbabawal na pulburon. At siya ay biktima at inubos nga ayon na sa ating informante, hinutot yung pera niya. Nakinita niya sa pelikula, naapektuhan. Diba? Hindi lahat tayo nagkakamali. Maaring iba sa inyo dyan nakikinig. Meron kayong kamag-anak, kapatid na nalulung sa masamang bisyo pero pilit niyong binabangon. Pero kasi ang issue dito, mga palangga, is itong si Kuting, si Marcos Jr., okay, na hindi nagbabago sa halip nagnanakaw pa. So si Maricel, baka sabi ko nga, siya na yung magiging super inday talaga. Di ba? Meron tayong inday, tapos siya another super inday as a hero na makikilala ng magigising ang taong bayan at mailalagay muli siya sa history ng Pilipinas na may isang artista na nalubog man siya sa masamang bisyo pero bumangon siya at ipinakita niya sa taong bayan, tinanggap niya yung pagkakamali niya, then magiging inspirasyon siya ng kabataan na nalulung sa mga showbiz, mga personalities na ngayon maaring sila ay nagdudurog-durog at baka maging advocate pa si Maricel Soriano dito sa pangyayari yun. Kasi naniniwala tayo lahat ng pangyayari sa buhay, whether negative man ito, may mga blessing in disguise na natatamo ang bawat tao na nakakaranas involved. Kasi malay ba ni Maricel na mauungkat pa ito? Mismo nga si PIDEA Agent Morales ay nagalit din siya nung narinig niya ang vlog ko na ano ba ito, nahimik na ako, naungkat pa. And I believe ganun din si Maricel Soriano. Kaya I apologize sa kanya. Hindi ko po, Miss Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. But since nabuksan na ito ng publiko, sana maging tumayo kayo at yakapin nyo ang katotohanan at maging inspirasyon kayo, maging role model kayo sa inyong kapwa-artista. Not only sa